Bikapan na manatiling bukas ang ating mga pandinig. Di bali na pong nakapikit yung mata, mga kapatid, basta bukas ang pandinig. Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati, pagdakila at parangal at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. At ating pong patuloy na inaalala ang mga ginintuang mga aral at turo ng ating pong mga minamahal at ginagalang na mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang pagbati po sa buong Beloved Almeida family, sa buong mga beloved preachers and workers, mga katuwang kabalikat sa gawain ng Malapinoon, sa inyo pong lahat, mga minamahal na mga kapatid, magandang umaga na po. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, purihin ang Malapinoon. Ang lahat po ay magsabing, Praise the Lord! Praise the Lord! At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya pag sumikapan po natin na pakinggan ang salita ng ating mahal na Panginoon, sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Sa umagang ito, mga minamahal, ang magiging topic po natin, remember them which have the rule over you. Sabi rito, mga minamahal, alalahanin natin, mga kapatid, yung mga nagpupuno sa atin, mga namiminuno o nagpupuno sa atin. Amen? Remember them which have the rule over you. Purihin ang ating pinakamamahal na Pinoon. At nire-represent po, mga kapatid, ng talatang ito. Yan po ang ating mga minamahal at kagalang-galang na mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen? Lahat ay magsabing, Praise the Lord! Kaya atin pong basahin, mga minamahal, ang atin pong magkasunod na talata, mga kapatid, Hebreo 13:7, unang Tesalonica 5:12-13. Magkasunod na pong basahin, mga kapatid. Dito po sa aklat ng mga taga-Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 7. Ito po ang nakasulat. Alalahanin ninyo ang mga nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Dito po sa unang mga taga-Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 12 at 13. Ito po ang nakasulat. Datapwat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon, at nangagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng Malapinoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Sabi po ng ating talatang binasa, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Na alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo, na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Lahat ay magsabing, Praise the Lord. Sabi ng ating binasa, mga minamahal, alalahanin natin. Sino ba ang inaalala natin? Ang sabi rito, yung namumuno sa atin. Amen? Na nagsalita sa atin ng mga salita ng Diyos. Sino po ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, mga minamahal? Walang iba kundi ang ating minamahal at kagalang-galang na mga magulang sa ating pinakamamahal na Pinoon. Ating minamahal at kagalang-galang na ebanghelista. Because we believe that our beloved pastor, he is a man of God. Amen? Not just a man of God, he is a prophet of God. And being a prophet, he is a mouth of God. Everybody say, Praise the Lord. Propeta siya ng Diyos. Hindi lamang sa taong ng Diyos, propeta siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang propeta ng Diyos, mga minamahal, siya po'y kinakausap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Isinusugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito ni Apostol Pablo, alalahanin ninyo ang namumuno sa inyo. Ano yung aalalahanin natin sa kanila? Inaalala natin, mga minamahal, yung kanilang mga extreme sacrifices sa church ng mahal na Panginoon. Inaalala natin yung kanila pong fervent prayer. Amen. Amen.
Alalahanin natin, mga minamahal, na ang ating dearly beloved, honorable parents in the Lord, mga kapatid, sila ang unang tinawag ng Diyos, sila ang unang lumuhod, umiyak, nanalangin at nag-ayuno. Kaya narito tayong lahat ngayon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Mga panahon na tayo po ay wala pa sa gawaing ito, andun pa tayo sa makasalanang buhay natin. Yung iba sa atin, mga minamahal, ay lipos ng mga karamdaman, mga minamahal, na wala ng pag-asa. Yung iba sa atin, mga minamahal, ay maraming mga bibigat na mga problema, magpapakamatay na ang iba dahil sa mabigat na problema. Walang direksyon ang ating mga buhay, alipin tayo ng kasalanan nung araw. Pero wala tayong kamalay-malay. Hindi natin alam, mga minamahal, na sa mga bagay na yan o sa mga pamumuhay natin yan ng araw, mayroon ng tao ng Diyos na lumuluhod at umiiyak at nag-aayuno para sa ating lahat. Amen? Kaya hindi lang po tayo napunta basta dito. Katunayan, yung iba nga, mga minamahal, hindi naman natin hinanap ang mahal na Panginoon. Amen? Lahat tayo magsabing, praise the Lord. Pero narito tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, sa tunay na gawain ng mga mahal na Panginoon. We are really blessed, mga minamahal. Bakit po? Sa dami ng gawain, mga kapatid, dito tayo dinala ng mahal na Panginoon sa buong katotohanan. Dito tayo dinala ng mahal na Panginoon na mayroon siyang mga tunay na lingkod, mga faithful servant, mga kapatid, na totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa kaligtasan ng bawat kaluluwa. Amen? Nang sabi rito, mga minamahal, sa ating binasa, na sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay. Kaya pag sinabing inaalala, hindi lamang sa panahon na present. Amen? Amen. Kahit andyan siya o wala siya, pag inaalala natin, mga minamahal, kapag tayo po'y totoong Kristiyano, na totoong nakamalas ng dakilang pagpapala ng mahal na Panginoon, ang dakilang pag-ibig ng mahal na Panginoon, at ang sabi pero ito, inaalala natin, hindi lamang sa panahon na nakikita natin sila, kahit ngayong hindi na natin sila nakikita, inaalala pa rin natin sila, mga minamahal, na dahil sa kanilang mga panalangin, kaya pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayong magsabing, praise the Lord. Kaya recently, mga minamahal, naging maingay ang social media. Mga kapatid, mga minamahal, sa atin po, binabanggit natin yung through the leading prayer, sa unang panalangin. Mga minamahal, iyan pong utos ni Apostol Pablo. Iyan po ay biblical, mga minamahal, na alalahanin. So kapag atin pong binabanggit yan, mga minamahal, ibig sabihin, inaalala natin. Amen? Ano pong inaalala natin? Ulitin ko po, yung kanilang extreme sacrifices na ginawa, yung kanilang fervent prayer, mga minamahal, yung pong inaalala natin, mga minamahal, na sila, mga ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya't narito tayo. Amen? Yun ay inaalala natin, mga minamahal. Hindi po ibig sabihin na kapag inaalala natin, ay pinupuri natin, itinataas natin. Yung iba, mga minamahal, dinidiyos na raw natin. Hindi po. Mga minamahal, katunayan, kapag tayo po ay tumatayo dito, unang bungad pa lamang natin ang sinasabi natin dito na ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba at pagluluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus lamang. Amen? Lahat tayo magsabing praise the Lord. Sino nagturo sa atin nun? Na ang kapurihan at ang kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan ay tanging sa Diyos lamang. Di ba ang ating minamahal at kagalang-galang na mga magulang sa mahal na Panginoon? Lahat ay magsabing, praise the Lord. Hindi sila mga minamahal. Sabi nga ng mahal na pastor, mga kapatid, despite na simula pa lamang andyan na sila, naging puhunan ng simula ng gawain na ito, mga minamahal, for 40 days nag-ayun ng mahal na pastor for several times, 60 days, 93 days, 120 days, mga minamahal, ginagawa na nila yon, nag-aayuno na sila. Anong sabi ng ating minamahal, kagalang-galang mahal na pastor? Mga minamahal, para ano? Para tayong may mga karamdaman pag lumapit sa Diyos, pagalingin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Upang ang ating mga magugulong buhay na walang direksyon, baguhin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magkaroon tayo ng totoong kapayapaan sa puso at sa ating isipan. Magkaroon tayo ng totoong takot sa Diyos. Amen? Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, alam niyo po, sabi po dito ni Apostol Pablo, hindi lamang natin basta alalahanin
Kundi ang sabi pa po niya, mga kapatid, sa Efeso, Kapitulo 5, mga kapatid, sa binasa nating talata, o dito po sa Tesalonica, mga kapatid, rather. Sabi po rito sa unang Tesalonica 5, mga minamahal, ang talata ay 12 at 13. Datapwat ipinamamanhig namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. At inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Lahat po yung magsabing, praise the Lord. Ang sabi rito, kilalanin natin. Kinikilala natin, mga minamahal, ang sabi rito, yung kanilang mga gawa. Amen? Lahat tayo magsabing, praise the Lord. Tayo ba nag-ayuno ng 40 days para yung isang may ketong ay luminis? Tayo ba ang nag-ayuno ng 40 days, 60 days para yung isang taong wala ng pag-asa at may taning ng buhay ay dugtungan pa ng Diyos ang kanyang buhay? Tayo ba ang umiyak? Tayo ba, mga minamahal, madaling araw gumigising para manalangin sa mahal na Panginoon, para sa mga kaluluwang naliligaw at nangangailangan ng tulong ng mahal na Panginoon? Hindi naman tayo ang nanalangin. Sino ang ating minamahal at kagalang-galang mamagulang sa mahal na Panginoon? Hindi natin sila itinataas. Kundi ang sabi ni Apostol Pablo, kilalanin natin yung mga gawa nila. Amen. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Kaya kapag binanggit natin sa unang panalangin, mga minamahal, alam niyo po, mga kapatid, iyan po ay pag-alaala natin, pagbibigay natin ng honor and respect sa mga faithful servant ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Lahat ay magsabing, praise the Lord. At the same time, mga minamahal, kapag binabanggit natin yan through the leading prayer, showing our humbleness and humility before the eyes of God. Amen? Amen? Pagpapakita yan ng ating pagpapakumbaba at kababaang loob sa harap ng Diyos. Iyan ay pag-amin natin sa ating sarili sa harap ng Diyos. Mga minamahal na sinasabi natin, mahal na Panginoon, kung hindi mo tinawag ang mahal na pastor, kung hindi sila ang ginamit mo, mahal na Panginoon, hindi kami makakaranas ng mga himalang ito. Hindi namin mararanasan ang magandang buhay na ito. Hindi namin mararanasan ang kagalingan ng karamdaman. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Showing of humbleness and humility. Bakit? Di ba? Manalangin ka? Ako ang nanalangin, kaya gumaling yan. Di po ba? May ganun ba? Sa atin, mga minamahal, tandaan po natin, yung word na through the leading prayer, mga kapatid, that is the culture of the church. Amen? Amen. Pag sinabing culture of the church, mga minamahal, practice yan ng church. Amen? Iyan po ay nakasanayan natin, mga kapatid. Bakit? Dahil naandito pa ang ating mga mahal na mga ginagalang mamagulang sa Malapinon, ganyan pong binabanggit natin through the leading prayer of beloved pastor. Ngayon na umuwi na sila sa tunay na tahanan natin sa langit, nababanggit pa rin natin yan. Ngayon, mga minamahal, kung yan po ay hindi kinalugdan ng Malapinon, bakit hanggang ngayon? Yung pagkilos ng presensya ng mahal na Panginoon, grabe ang pagkilos ng presensya ng mahal na Panginoon. Bakit pag binabanggit natin through the leading prayer, beloved pastor, mga minamahal, bakit yung himala noon at himala ngayon, ganun pa rin, mga minamahal? Lahat ay magsabing, praise the Lord. Kaya pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ni St. Paul, mga minamahal, remember them. Alalahanin natin sila, which have rule over you. Sila po, mga minamahal, ang nangaral sa atin, nagturo sa atin na tayo po ay magpakumbaba sa Diyos. Sila ang nagturo sa atin na magpuri. Sino ba nagturo sa atin na kapag may problema ka, manalangin ka? Na kapag may problema ka, magpuri ka sa mahal na Panginoon? Sino nagturo sa atin yan? Ang ating minamahal at kagalang-galang mamagulang sa mahal na Panginoon. Lahat ay magsabing, praise the Lord. At ngayon, mga minamahal, iyon ang assurance natin ngayon. Na dahil sa pagsunod natin sa ebanghelyong ipinangaral nila, mga minamahal, yung doktrinang itinuro nila sa atin, yung doktrina na ipinakilala nila sa atin, kung sino ang tunay na Diyos na dapat nating paglingkuran at sambahin. Ipinakilala nila sa atin ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na dapat ay mambuhay na may kabanalan. Lahat ay magsabing, praise the Lord.
Sabi nga natin mga minamahal, we always remember and cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable parents in the Lord. Inaalala natin yung kanilang mga aral at turo. Amen? That is the doctrine of the church. Mga minamahal, essential. Pangunahing pangangailangan dahil bakit? Nakasalalay ang kaligtasan natin dyan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po yung magsabing, praise the Lord. Kaya mga minamahal, ano pang sabi po ng aklat ni Jeremias, Kapitulo 3:15. Sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 3, versikulo 15, ganito pa ang nasusulat. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng Malapino. Sabi po dito mga minamahal, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Bibigyan tayo ng pastor ng Diyos na galing sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Which shall feed us with knowledge and understanding. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon mga minamahal, dahil sa pangangaral ng tunay na mga lingkod ng Diyos, tayo po'y napunta sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Binuksan ng mahal na Panginoon ang ating isipan. Amen? Nagkaroon tayo ng kaalaman at karunungan sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung araw, siguro yung iba sa atin may Biblia, pero hindi naman natin naintindihan. Yung iba sa atin may Biblia nung araw, pero, di ba, hindi nga natin nabubuklat. Amen? Lahat tayo magsabing, praise the Lord. O sino nagturo sa atin dito, mga minamahal? Kundi ang ating minamahal at kagalang-galang ng mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya nga, mga minamahal, even Prophet Moises, mga minamahal, nung siya po ay nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, binanggit niya, mga minamahal, inaalala niya, sabi niya sa kanyang panalangin, sabi niya sa mahal na Panginoon, alalahanin mo Diyos ang iyong mga lingkod na si Abraham, si Isaac at si Jacob. Bakit binanggit yon ni Prophet Moises, mga minamahal? Kung tutuusin, propeta siya. Pero bakit minention pa ni Prophet Moises si Abraham, si Isaac at si Jacob? Dahil alam po ni Prophet Moises na bago pa man dumating si Propeta Moises, mga minamahal, mayroon ng mga naunang lingkod ng Diyos, naging mga matatapat na lingkod ng Diyos, na nag-ingat ng kawan ng mahal na Panginoon, na inutusan ng mahal na Panginoon, na sinugo ng mahal na Panginoon, para bantayan at alagaan ang mga tupa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat may magsabing, praise the Lord. Kaya ano po sabi ng talatang ito, mga minamahal, kindly po, Exodus, magkasunod na pong basahin yan, mga minamahal, Exodus 32:11 hanggang 13, Gawa 3:12-13. Dito po sa Exodus, Kapitulo 32, versikulo 11 hanggang 13. At dumalangin si Moises sa Panginoon niyang Diyos at sinabi, Panginoon, bakit ang iyong pag-init ay pinapag-alab mo laban sa iyong bayan na inyong nilabas sa lupain ng Ehipto sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan at ng makapangyarihang kamay? Bakit sasalatain ng mga Ehipsyo na sasabihin, dahil sa kasamaan, inilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipulin sila sa balat ng lupa. Iurong mo ang iyong mabangis na pag-init at pagsisihan mo ang masamang ito laban sa iyong bayan. Ang kasamaang ito laban sa iyong bayan. Alalahanin mo si Abraham, si Isaac, at si Israel na iyong lingkod, na silang iyong sinumpaan sa iyong sarili at mga pinagsabihan. Aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, at lahat ng lupaing ito na aking sinasalita ay aking ibigay sa iyong binhi, at kanilang mamanahin magpakailanman. Ito po sa Magawa 3, versikulo 11 hanggang 12. 12-13 lang. 12 hanggang 13. At nang makita ito ni Pedro ay sumagot sa mga tao, kayong mga lalaking taga-Israel, bakit kayo nagsisipang gilalas sa taong ito? O bakit kami ang iyong tinitigan na sa inyong akala ay dahil sa aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay aming napalakad siya? Ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng ating mga magulang ay
niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus na inyong ibinigay at inyong tinanggihan sa harap ni Pilato nang pasayahan nito na siya ay pawalan. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang sabi po dito, mga kapatid, sa aklat ng Exodo 32:11, dumalangin si Moises sa Panginoon niyang Diyos at sinabi, Panginoon, bakit ang iyong pag-iinit ay pinapag-alab mo laban sa iyong bayan na iyong inilabas mula sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng makapangyarihang kamay? Bakit sasalitain ng mga Ehipsyo at sasabihin dahil sa kasamaan, inilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipulin sila sa balat ng lupa? Iurong mo nga ang iyong mabangis na pag-iinit at pagsisiyan mo ang kasamaang ito laban sa iyong bayan. Alalahanin mo si Abraham, si Isaac at si Israel na iyong mga lingkod na silang iyong mga sinumpaan sa iyong sarili at mga pinagsabihan aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at lahat ng lupaing ito na aking sinalita ay aking ibibigay sa inyong binhi at kanilang mamanahin magpakailanman. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Bakit sinabi po ni Prophet Moises na alalahanin si Abraham, si Isaac at si Israel? Yung Israel po, si Jacob po yun, mga kapatid. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sila po'y pinangakuan ng Diyos. Amen? Na despite na yung mga Israelita may katigasan ng ulo nila, mga minamahal, mamariklamo sila, mga kapatid, purihin ang mahal na Panginoon, pero andun pa rin ang habag ng Diyos sa kanila. Amen? Andun ang paglingap pa rin ng mahal na Panginoon sa kanila. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po? Kaya nga sabi ni Prophet Moises, alalahanin mo po, mahal na Panginoon, si Abraham, si Isaac at si Israel na iyong pinangakuan. Sa ating panahon, mga minamahal, ang panalangin ng mga lingkod ng Diyos, ang mga sakripisyo ng mga tunay na lingkod ng Diyos, iyan po hindi nakakalimutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita yan ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Ang mga panalangin po nila, mga minamahal, mga sacrifices nila sa tunay na gawain na ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinong nakinabang? Tayong lahat, ang mga minamahalang nakinabang sa kanilang mga panalangin at pagdaing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Kaya kung imagine natin, nasaan kaya tayo ngayon kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoon? Ano kaya ang buhay natin ngayon, mga minamahal? Kung ang mahal na Panginoon hindi siya naglagay ng mga tunay niyang lingkod. Maaring yung iba sa atin 6 feet below the ground na. Maaring yung iba sa atin, mga minamahal, wala na, magulo na ang buhay. Broken family na. Ngunit salamat sa Diyos dahil sa mga panalangin ng lingkod na Diyos, mayroon man dito sa atin na dating kabilang sa broken family, pero binuo uli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya ang mahal na Panginoon, nung siya bumaba sa lupa, mga minamahal, yung mga tupa inalagaan ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, ito po yung ginawa. Sabi nga ni Apostol Pablo, follow Christ, or follow me as I follow Christ. Even our beloved pastor, mga minamahal, sundan din natin. Yung kanilang pananampalataya, sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal. Bakit? Dahil yung kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon, yung kanilang pagsunod sa mahal na Panginoon, yung kanilang pananampalataya, iyon po ang naging huwara natin, mga kapatid. Iyon po ang naging halimbawa sa atin, mga minamahal. Kaya ang sabi po dito, mga minamahal, Juan 17:13-15. Dito po sa aklat ni San Juan, Kapitulo 17, Kapitulo 13 at 15, talon sa 15. Ngunit ngayon ay napariyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y mangagtamo ng aking galakang ganap sa kanila rin. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nang ang ating mahal na Panginoon ay bumaba sa lupa, mga minamahal, sabi niya, ngunit ngayon ay paririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon nga, mga minamahal, nung siya'y bumaba sa lupa, nangaral, marami pang siyang believers and followers ng ating mahal na Panginoon, pinangalagaan din ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Inaruga, inaralan, tinuruan, mga minamahal, pinangalagaan sa panalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, ingatan mo sila mula sa masama. Amen?
Iyan pong panalangin ng mahal na Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon ng Isus nung siya'y bumalik na sa langit, alam niyang maiiwan na yung kanyang mga tagasunod, yung kanyang mga alagad, yung mga followers ng mahal na Panginoon. Iwanan ng mahal na Panginoon, bumalik na siya sa langit. Kaya ang sabi niya, ingatan mo sila mula sa masama. Kaya ang ating minamahal at kagalang-galang mahal na pastor, mga minamahal, nung sila po ay andito pa kasama po natin, mga minamahal, ano bang mga panalangin nila, mga minamahal? Katulad din po ng panalangin po ni Apostol Pablo, mga kapatid. Kindly po, Roma 1:9, Efeso 1:16. Malapit na po tayo matapos, mga minamahal. Praise Ito po the Lord. sa una, sa Roma Kapitulo 1, versikulo 9. Sapagkat ang Diyos ang aking saksi na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak, na walang patid na aking kayong binabanggit sa aking mga panalangin. Ito po sa Efeso 1, versikulo 16. Ay hindi ako tumitigil sa pagpasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Sabi ng Roma 1:9, sapagkat ang Diyos ang aking saksi na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak, na walang patid na akin kayong binabanggit sa aking mga panalangin. At laging sinasamo ko kung gayon, o sabi ni Apostol Pablo, lagi kayong binabanggit sa aking mga panalangin. Dito po sa 1:16 ng Efeso, sabi niya, mga minamahal, at hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Iyan po'y ginagawa ng ating dearly beloved parents in the Lord. Amen? Amen. Maaari, mga minamahal, mga alanganing oras, madaling araw, yung iba sa atin ang himbing-himbing pa ng tulog. Mga minamahal, pero ang ating dearly beloved pastor, nagpupuri na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nananalangin na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinong ipinapanalangin niya? May mga kapatiran, madaling araw aalis. Mga kapatid, papasok sa kanilang mga trabaho, maglalakbay, ipinapanalangin sila ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon na sila'y pag-ingatan at proteksyonan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iyan ang iniiyak nila. Iyan ang ipinapanalangin nila. Tayo po ang iniiyak nila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Araw at gabi, mga kapatid, palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Pinapanalangin nila, huwag tayong mawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Napatatagin tayo, pagtibayin tayo ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga, mga kapatid, nakikita natin, mga minamahal, sa panahon po natin ngayon, we must have to be wise, mga minamahal. May mga bagay na kung minsan iniisip natin na mabuti, minsan iniisip natin na maganda, pero tandaan po natin, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, may mga bagay na akala natin tama, akala natin mabuti, pero hindi nararapat. Amen? Wala na magsabing, praise the Lord. So maging maingat po tayo, mga minamahal. Kapag dating po sa mga concern ng banal na gawain ng malapit, lalo po sa mga sensitibong usapin, mga minamahal, mayroon pong dearly beloved, o mayroon pong mga beloved Almeida family, beloved children, mga minamahal. Ang Diyos po ang nangunguna sa ministeryong ito. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon po ang nangungusap, mga minamahal. So lahat ng bagay na ginagawa natin dito, mga minamahal, lahat yan, mga kapatid, ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Bakit? Dahil, mga minamahal, lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, ang naging puhunan niyan ay ang mga panalangin ng ating dearly beloved honorable parents in the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, di ba, sabi ko nga po kanina, kung yung pagbanggit natin ng through the leading prayer ay mali, sabi nga ng Bible, ang mahal na Panginoon ay silosong Diyos. Our God is a jealous God. Hindi bibigay ng mahal na Panginoon ang kaluwalhatian at kapurihan sa iba. Amen? Kaya nga dito sa atin, mga minamahal, tanging ang kapurihan at pasasalamat at pagdadakila, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Amen?
Ngunit ginagawa po natin itong mga bagay na ito. It is a culture of the church, mga minamahal. Practice natin sa gawain ng mga Pinoon. Ginagawa natin itong mga minamahal. Sabi ko po, mga kapatid, ang pagbanggit natin ng through the leading prayer, mga minamahal, ay pagpapakita ng ating pagpapakumbaba at kababaang loob sa harap ng ating pinakamamahal na Pinoon. Bilang ating pag-alaala at pagkilala na mayroong mga tunay na lingkod ng Diyos na inilagay ang ating pinakamamahal na Panginoon sa banal na gawain ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, ang mahal na Panginoon hanggang ang mga bunga ng panalangin ng ating dearly beloved parents in the Lord, until now mga minamahal, nakikita natin yan. Amen? Huwag nating kalimutan mga minamahal, we are all the products of the prayer and sacrifices of our dearly beloved parents in the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mentioning our pastor's past prayer is a way to recognize his spiritual legacy and encourage us to follow example of devotion and intercession. Palakpakan natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, pag ating binabanggit ang through the leading prayer ng ating mahal na pastor, mga minamahal, ito po ay we are considering, nire-recognize natin, mga minamahal, is his spiritual legacy. Na tayo po mga minamahal, sabi nga, ipinagpapatuloy na natin yung legasiya ng pananampalataya, yung aral, yung turo ng ating dearly beloved parents in the Lord. Until now, yun po ang ating sinusundan, mga kapatid. Yun po ang ating ipinamumuhay. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. At the same time, mga minamahal, sabi ito, and encourage us to follow his example of devotion and intercession. Sabi rito, the anointing and power of the prayer of the beloved honorable pastor still remain. Palakpakan natin ang malapit. Nananatili. Amen? Amen? Andyan pa rin yung anointing. Kahit ang mahal na pastor, physically wala na siya dito. Pero tandaan po natin, ba't andyan pa rin yung anointing ng mahal na Pinoon? Because God remember His man. Amen? God remember His prophet. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Inaalala yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tandaan po natin na sa gawaing ito, mga minamahal, ang inilagay na propeta ng Diyos ay ang ating dearly beloved honorable pastor. Palakpakan natin ang mahal na Pinoon. At hindi mababago yan, mga minamahal. Hindi po yan mawawala sa atin, mga kapatid. Kaya iyan po inaalala natin, mga minamahal. Iyan po ay kinikilala natin. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Dahil katulad sa Biblia, mga minamahal, si Prophet Elisha, si Propeta Eliseo, mga kapatid, siya po ay namatay, inilibing na siya. Paglipas ng panahon, mga minamahal, mayroong isang lalaking namatay. At nung ito'y ililibing na, nadikit doon sa buto na. You can just imagine, sa buto na ng propeta ng Diyos. Ano pong nangyari? Last verse, mga kapatid. Pakibasa po, Ikalawang Hari, 13:20 at 21. Ikalawang Hari, versikulo 13, Kapitulo 13, versikulo 20 hanggang 21, ganito pa ang nasusulat. At namatay si Eliseo at kanilang inilibing siya. Ang mga pulutong nga ng mga Mobeta ay nagsilusob sa lupain sa pagdating ng taon. At nangyari, samantalang kanilang inilibing ang isang lalaki, nararito, kanilang natanaw ang isang pulutong at kanilang inihagis ang lalaki sa libingan ni Eliseo at pagkasagi ng tao ng mga buto ni Eliseo, siya nabuhay uli at tumayo sa kanyang mga paa. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Tingnan niyo po ang mga minamahal. Buto na lang ni Prophet Elisha. Mga kapatid, yung isang patay na inilibing, nasagi doon sa buto niya, nabuhay ulit. Amen? Amen? Nabuhay ulit. Patay na, ililibing na lang siya. Pero nung siya ay hinihagis ng mga kalalakihan, dahil nakita nila may pulutong na lumulusob sa kanila, binato, hinagis na lang nila doon sa pinaglibingan ni Propeta Eliseo. Pero nung madikit po yung bangkay doon sa buto ni Prophet Eliseo, yung patay, binuhay ulit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ibig sabihin po noon? Mga minamahal, nananatili yung anointing and power na mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ganon din sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya bakit tingnan niyo po, di ba kayo nagtataka, mga minamahal?
Kaya sasabihin nila, pinupuri natin ang mga pastor, tinataas natin ang mga pastor. No, hindi po mga kapatid. Hindi po natin ginagawa. Kundi ang sabi ng Biblia, mga minamahal, inaalala natin yung kanilang mga sakripisyo, yung kanilang mga panalangin. At kinikilala natin ng ating mga pastor. Siya po'y propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya hanggang ngayon, mga minamahal, yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon andito pa rin sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y produkto ng mga panalangin ng propeta ng Diyos. Kaya bago tayo manalangin sa Diyos, mga minamahal, bago pa man tayo humingi sa Diyos, may nauna ng umiyak at nanalangin at nag-ayuno upang ang mga panalangin natin ay pakinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa atin po, kapag nananalangin tayo, mga minamahal, direkta naman sa Diyos ang ating panalangin. Amen? Sa mahal na Panginoon naman tayo tumatawag. Lahat tayo magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lang natin nababanggit, mga minamahal, ito po ay naging expression na po natin, naging practice na po natin ito, mga minamahal, dahil alam po natin sa sarili natin. Yung sinasabi nga natin, mga minamahal, nung araw, sinasabi natin na kung tayo lang marahil, baka kung panalangin lang natin, baka hindi makarating sa trono ng biyaya ng mahal na Panginoon. Although ngayon, tayo po mga minamahal ay nasa gawain na ng mahal na Panginoon, pinagpala na tayo ng Diyos, maging ang mga panalangin natin, pinapakinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang mga kahilingan natin, ang mga prayers natin, in-honor ng mahal na Panginoon, tinutugon ng Diyos, pero wag natin kalimutan mga kapatid, na lahat yan ay produkto lamang ng mga naunang panalangin ng mga tunay na lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi ng awiting ito, thank you for giving to the Lord. Tayo po'y magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na tayo po'y dinala niya sa kanyang tunay na gawain, na binuksan niya ang ating mga puso at pangunawa, mga minamahal, na ating pong nalasap dito ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dati ang buhay natin ay patapon na, mga minamahal. Halos maramdaman natin, halo yung iba sa atin, wala nang nagmamahal sa atin. Pati mga kapitbahay natin, mga loved ones natin, tinalikuran na tayo, mga kapatid. Yung iba sa atin, lipos ng karamdaman, walang direksyon ng buhay, wala nang pag-asa. Pero alalahanin natin na naglagay ng propeta ang mahal na Panginoon. May tao ng Diyos, may lingkod ng Diyos na tapat at totoong umibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo po yung maawit, mga minamahal, ating papurihan ang ating mahal na Panginoon. Ating pong alalahanin ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Praise the Lord. We went to heaven. You were there with me. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Walk upon On the streets of gold, beside the crystal sea, heard the angels singing, and someone called your name. There I saw this young man, and I was smiling her. Hallelujah. Hallelujah. It is Jesus. Sabi ng Apostol Pablo, mga minamahal, remember them which have ruled over you, who have spoken you the word of God. Hallelujah. Thank you so much, yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Lord, for giving. Salamat sa iyong mga tunay na lingkod, mahal na Panginoon. Kami ang naging mga bunga ng kanilang mga panalangin at sakripisyo. Thank you, yes, Jesus. Hallelujah. To the Lord. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Isipin natin, kung wala ang mga tunay na lingkod ng Diyos, anong buhay mayroon tayo ngayon? Nasaan tayo ngayon, mga minamahal?
times. A missionary came to your church. His pictures made you cry. Yes, Lord. You didn't have much money, but you gave it away. Yes, Lord. Jesus took the kingdom. That's why I'm here. Yes, hallelujah. Here is Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for giving to the Lord. Hallelujah. I am alive that was changed. Thank you for giving to the Lord. Hallelujah. So glad you Hallelujah. Thank you for giving to the Lord. I am alive that was changed. Thank you Hallelujah. for giving to the Lord. I am so glad you Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, isipin po natin, bakit andito tayo? Bakit andito tayo nakatayo at nagpupuri sa Diyos? Sino ang nagsalita sa atin ng mga salita ng Diyos? Sinong nanalangin sa atin sa panahon na tayo pinapahirapan ng ating mga karamdaman? Sa panahon na magulo ang ating isipan at walang direksyon ang ating buhay? Sino ang ginamit ng Diyos? Dati ang buhay natin ay walang kabuluhan, mga minamahal. Nakaatang tayo sa kapahamakan sa karagat-dagatang apoy. Ngunit ang tao ng Diyos na umiyak araw at gabi, nagalay ng panalangin at pag-aayuno para sa iyo at para sa akin. Kaya't narito tayo na nakatayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah! Glory! Kaya sa umagang ito, masasabi natin sa mahal na Panginoon, salamat, mahal na Panginoon. Salamat sa mga tunay na lingkod mo. Salamat sa tunay na propeta mo. Patuloy tayong umawit sa ating mahal na Panginoon. Thank you, Lord God! Hallelujah! Thank you, hallelujah! Giving to the Lord. Hallelujah! I am alive. That was changed. Nagbago ang mga buhay natin, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Diyos. Hallelujah! Yes, Jesus. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Lord Jesus. Dati walang kapuluhan ang buhay namin, mahal na Panginoon. Ngayon ay nagkaroon ng kapuluhan sa harap mo. Dati
ating aming alipin ang kasalanan na ipinago mo, mahal na Panginoon. Ginawa mo kami mga tunay mong anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, ma-imagine ba natin ang buhay natin kung walang tunay na mga lingkod ng Diyos na tinawag ang ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain? Imagine natin ang buhay natin kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Walang hanggang pasasalamat na aming papabot sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Purihin ka, mahal na Panginoon. Thank you so much, dear Lord. Thank you so much, dear Jesus. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Salamat sa Diyos. Huwag nating kalimutan yan. Yan ang sabi ni Apostol Pablo, alalahanin natin ang mga nagpapagal sa atin. Kilalanin natin ang kanilang mga gawa, mga kapatid. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa umagang ito, sa ating minamahal na baguhan na narito ngayon, pinagpala po kayo ng mahal na Panginoon. Pinagpala ka ng ating mabait na Diyos. Dahil ang mahal na Panginoon po ang nagdala sa iyo sa gawaing ito. Purihin ang mahal na Panginoon. Kahit ikaw man, bunga ka ng mga panalangin at pag-aayuno at sakripisyo ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Kaming lahat dito, bunga kami lahat ng mga panalangin at sakripisyo ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Siyan po ay aming pinagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Kaya sa ating minamahal na baguhan, sa umaga pong ito, mahal na kapatid, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan dapat po kayong isagawa. Alam ko pong kayo gusto nyo rin na kayo po'y makapasok sa kapahingahan ng mahal na Panginoon. Gusto nyo rin magmana ng buhay na walang hanggan. Nasa tunay na gawain na kayo ngayon. Nasa tunay na gawain ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang gagawin niyo po una ay manampalataya. So yung paglapit niyo po dyan sa harapan, tandaan na kayo po'y nananampalataya sa mahal na Panginoon. Naniniwala kang may Diyos, may magagawa ang Diyos sa buhay mo. Pangalawa po ay ang pagsisisi. Lahat po ng tao nagkasala, lahat tayo naging makasalanan sa harap ng Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, kung ipapahayag mo, magkumpisal ka, hindi sa tao, kundi sa Diyos, mga kapatid. Sabi ng Malapinoon, tapat at banal ang Diyos na patatawarin ka. Purihin ang Malapinoon. Kalimutan mo, talikuran mo ng kasalanan. Gusto ng Malapinoon, maka-Diyos na pagsisisi. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, na kung ikaw ay gagawa ng isang matalinong pasya at desisyon sa buhay mong minsan, ayun ay sa umagang ito. Hindi ka uuwi na hindi mo matanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus ay ang paghuhugas ng lahat ng kasalanan mo. Malinisan ka, mapatawad ka sa lahat ng kasalanan mo. Pag nabautismohan ka, pag ahon mo sa tubig, isa ka ng bagong nilalang. Uuwi kang malaya na sa kasalanan, malinis na sa kasalanan sa harap ng Diyos. Magpapatuloy ka na lamang maglingkod sa Malapino. Ng pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Ang taong walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Para matanggap mo ang Espiritu ng Malapino, magpatuloy kang maglingkod sa ating pinakamamalapinon. Taas niyo po ang iyong kamay. Buong puso niyo pong sundin ang panalangin ito. Sabihin mo po, mahal na Panginoong Hesus, sa umagang ito, naririto po ako sa iyong banal na harapan. Ako po'y isang makasalanan na lumalapit sa iyo, na may taus-pusong pagsisisi